O mga ka-TikTok and Facebook family, andito ang ating bagong International Film Documentaries. I paid. Okay. It's all about how do we recognize a real gold from a fake gold. So, napakahaba ng intro, kaya standby lang. Para mamaya mai-compare natin. Ako yung stainless pa yan, ang mga castle lang. Ito mga stainless ako. Ito, ibig sabihin, hindi siya mag-fake. For today's vlog, isang interesting topic na naman ang gusto kong i-share sa inyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa gold. Yes, mga ka-best friends, pag-uusapan natin ang tungkol sa ginto. At alam ko maraming interesado sa topic na ito, mga kabata, mga kapatanda. Kasi sabi nga nila, di ba, even during the ancient times, ang gold talaga ay isang magandang investment. Sa panahon ng kagipitan, anumang gold na meron ka, ay talaga namang maaasahan mo. Either pambenta, pangsanla. Naalala ko nung una ako magkaroon ng gold na alahas, I was in first year college, talagang pinag-itunan ko yun. Pinagsawa na ako ng susuot ng mga fancy. Kasi madalas talaga, pag bumibili ako ng mga fashion earrings, susugat yung tenga ko, business. So, hindi lang magnet test dapat yung i-re-rely nyo pag nag-check kayo ng gold jewelry. So, ikaw ay first timer at meron talagang manloloko sa'yo at hindi mo alam kung paano kung nilapis yung tunay na dito, baka maisanlan na kayo ito. Mga ka-best friends, makikita mo rito, malapit sa last nitong bracelet. So, hindi lang magnet test dapat yung i-re-rely nyo pag nag-check kayo ng gold jewelry. Okay. First of all, yung gold is maganda. Bakit hindi? Pero alam nyo ba, meron akong kasing kaibigan na nagja-Japan siya. Pagkatapos, ang dami niya mga gold jewelries. Kaya sabi ko, hindi rin yun practical na yung gold jewelries ay gawing parang pang-emergency tactic natin. Pag nagkaroon tayo ng pangailangan, sasandan natin, pagkatapos tutubusin. Kasi, yung karamihan ay nareremata din. Bawa, binili nila ng 40,000 pesos, 450,000 pesos. Tapos, isasanla lang nila yun. Dati, kalahati. Naging 1/3 na lang. Bawa, yung 300,000, nasasanla nila ng 100,000. Pero dati, 150,000. Hanggang dumating sa 50,000 na lang. Ngayon, ang katwiran ng mga alahero ay sapagkat ilang beses nang naisanla. Kaya, bumababa na raw yung value. However, bumababa ang halaga ng per carat. Per yung weight per gram ng gold. Sa ngayon, sobrang mababa na. Hindi katulad noon na kapag nagsanla sa pawn shop ay tapos agad-agad pa na kakakuha kagad sila ng pinagsanlaan nila. Ngayon yung mga alahas ay nagfe-fade. May nabibili sila, kala nila tunay. Sa Japan pa, mismo sa mga friends nila. Pagdating dito, hindi nila maisanla. So merong mga yung kinakalawang na klase ng gold, samantalang ang dami-dami ng ginto sa buong mundo. Ang dami pa rin manggagancho, no? Yun. Kaya hindi na rin yun wise na move na bumili ka ng mga lahas para pagdating na emergency, may maipangsasanla ka. Lugi din. Pag hindi mo siya na kuha na bago mag-deadline, bayad ka nga ng bayad ng interest, yung alahas mo, hindi naman nagmamahal ang halaga. So, nalulugi ka. Bawa, binili mo yan ng 300,000 pesos. Isinanla mo, 100,000 pesos. Tapos, yung 100,000 pesos, hindi mo siya maihatdan kaagad doon sa pawn shop, meron yung 5 to 10% na interest. Every month, babayaran mo yun. What is 5 to 10% ng 100,000? 5,000 pesos, Miss Will, ang binabayaran nila every month hanggang sa baka raw makuha pa rin nila. Hanggang sa pati titulo ng mga lupa ninyo ay naisanla na po nila at tinanggap naman ng Japan. Yan. So,
Ang usapin ngayon ay hindi na lang doon sa mga nagnakaw, kundi mismo sa mga nasa Registry of Deeds, sapagkat ang mga original na mga documents ay hindi po yan ibinibigay sa mga kahit nakabili ng lupa. Yan po ay dapat isinumite na ng mga may-ari ng lupa sa ROD. Ngayon, wala namang nangongolekta and walang correspondence na dapat isumite na yung mga titulo ng lupa. So, naisanla at akala naman ng Japan ay totoong kanila na. So, ngayon yung usapin ng San Carlos ay pinag-aagawan ngayon ng lumang may-ari at ng mga nakabili through pawn shop pagsasanlaan. Kaya, kung sakali na magkaroon ng mga hearing, bidding na lang ang makakapag-solve sa problema. Yung bidding is hindi nila pwedeng i-disrespect yung actual mga tinatawag na factors para mapresyohan ang mga real estate properties. Gaano ba yan kalapit? Ka-dangerous sa mga bulkan? Gaano ba yan kalapit sa mga simbahan? Gaano ba yan kalapit sa mga satanic organizations? Gaano ba yan kalayo sa school? Gaano ba yan kalayo sa mga university? Gaano kalayo sa market? Gaano kalayo sa malls? Gaano kalapit sa mga tinatawag na forbidden zones, zone 51, ganyan. Yung mga zones na minimina, no? Mga zones na maring magkaroon ng sinkhole. Yung mga favorite ng earthquake, favorite ng bagyo. Yung mga marami ng pamayanan, civilized ba? Uncivilized. So marami factors yan sa bidding. Kaya ang bidding, maring magpababa pa ng presyo or mag-soaring high pa ng presyo ng bawat property. So let us take that instance. Walang alam ang ROD. Naibenta ang mga titulo, wala ring alam ang mga may-ari. Sa ibang bansa because may mga nag-Japayuki, may mga nag-DH, may mga nag-OFW, and nagkaroon sila ng mga affiliations na pang underground ang mga activity. So, yun na lang yung pinaka-the best na